Ayun, welcome back to my YouTube channel mga ka-traders. Kamusta ang buhay-buhay? Sabi nga ni Malupiton. At ulitin ko, isa lang akong trader, isa akong katulad mong trader at hindi ako isang mentor. Hindi rin ako coach at hindi rin ako financial advisor. So, isa talaga akong trader. So, lahat ng sineshare ko sa inyo is based sa mga experience ko dito sa pagte-trade sa Forex. So ngayon, pag-usapan natin, kung paano mo ba tinatrato si Forex? Tinatrato mo ba 'to bilang isang sugal, pangsamantalang kita, or negosyo? Sa'kin kasi, tinatrato ko si Forex bilang isang negosyo. Hindi dahil dito na ako kumikita, 'di ba, hindi. Tinatrato ko si Forex bilang isang negosyo noon pa dahil parehas sa parehas siya kapag nagtatayo ka ng negosyo. So una, 'pag magtatayo ka ng negosyo, unang-una mong gagawin is aaralin mo. Aaralin mo yung itatayo mong negosyo para malaman mo kung paano kikita, 'di ba? Paano malulugi. So, ano yung dapat mong gawin at hindi mo dapat gawin. So, ganito rin dito sa Forex. Una, aaralin mo, 'di ba? Aaralin mo kung paano ka kikita. So, andiyan na ipapasok yung technical analysis, yung magsukat ka ng pips, ng calculate ng lot size, fundamental. So, 'di ba 'yun? Aaralin mo siya. So, parehas siya ng negosyo, na literal na negosyo, yung business talaga na nagtatayo ka ng, computer shop, yung mga gano'n, sample. So, tapos kailangan mo rin ng puhunan, 'di ba? Kung magtatayo ka ng negosyo, kailangan mo ng puhunan. Si Forex din, gano'n din. Pag ka kay Forex, kailangan mo ng puhunan. Ano pa? May risk, 'di ba? Parehas din naman ang negosyo, eh. Bakit 'pag nagtayo ka ba ng negosyo, 100% yung negosyong itatayo mo, magbo-boom, 'di ba? Magiging maganda ba yung kalalabasan? So, paano nga ba lumiliit yung risk ng isang itatayo mong negosyo? Siyempre, dun papasok kung aaralin mo. Gano'n din kay Forex. Liliit yung risk kung mag-aaral ka. Aaralin mo ng maayos. Tatlo na, parehas sa parehas. So, ano pa? Yung profit, parehas din. Kapag nagtayo ka ng isang negosyo, namuhunan ka ng 100, aasahan mo ba na 100 mo babalik kaagad sa'yo ng 1 day lang, o kaya 2 days, 3 days, o kaya 1 week, o kaya 1 month? 'Di ba hindi at malabo. So, for example, 100,000 yung tinayo mo sa tindahan mo, niligay mo sa tindahan mo, babalik ba kaagad lahat yun? Yun ang hindi. So, magkano ang aasahan mong profit? Siyempre sasabihin natin na ano, yung normal, yung dapat niyang kitain. Kung sa 100,000 sa computer shop ko, dati is kumikita ako dun ng 500, 600, 700, 400, 300. Di pa nga pantay-pantay, eh. Yun. So, gano'n din dapat dito kay Forex. Kung naglagay ka ng 5,000, 10,000, so magkano dapat ang income nun? Sabihin na lang natin sa 5,000, ano bang katumbas na negosyo na puwede mong itayo diyan? Siguro pinakamalapit diyan yung Takatak, eh. Yung nagtitinda ng sigarilyo. Sa baka wala pa, eh, 'no? Baka wala pa 5,000, baka 1,000, 2,000 puwede na dun sa pagtitinda ng Takatak, eh. Pero magkano lang ba dapat na yung kinikita nila dun? Kasi sa isang kaha, 20 yata kinikita nila ro'n. So, dapat sa isang araw makailang kaha sila, 'di ba? So, kung makalima lang sila, 100 lang, 200. Excuse. So, yun yung gusto ko lang iparating, na yung 5,000 mo, huwag mo asahang agad na babalik sa'yo yung 5,000 eh. So, minimum lang. Kaya sinasabi ko
mag-ano kayo ng target profit niyo dito sa forex. For example, kung 5,000, okey na siguro diyan yung $3 to $4. Tapos okey na, goods ka na, tulog ka na ng mahimbing 'pag nakuha mo na yun, 'di ba? Kung 100, okey na siguro yung $20 to $40, $30 one day. 'Pag nakuha mo yun, goods na. Yun yung ibig kong sabihin dito. 'Pag tinrato mo kasi si forex na sugal, sugal din ang ibibigay sa'yo niyan, promise. So, kung tinatrato mo siya na isang, negosyo na napakaimportante sa'yo, negosyo na hindi pupuwedeng malugi, negosyo na, um, yung pinagkakakitaan mo, pinagkukuhanan mo ng pagkain sa araw-araw. So, yun ang ibibigay sa'yo ni forex. Ngayon, ano pa? Oh, yung pagkalugi, oh, 'di ba natatalo kayo? Sasabihin niyo part din ba ng forex yun? Part ba ng trading yun? Oo naman. Part din yun ng negosyong manual. O ano ba yung mga negosyong mga nalulugi? Number one na lang, eh, yung ano ba, yung mga resort. Yung mga resort na nagpapa-swimming, 'di ba, yung mga swimming pool, 'yan. Kung kailan sila nalulugi, 'di ba, 'pag tag-ulan, 'yan, 'pag taglamig. So, kailan lang sila magiging kikita? Kapag tag-init. So, gano'n din dito sa trading. Kapag ngayon, eh, medyo inaalat at hindi umaayon sa'yo yung market, sabihin mo, lugi. Gano'n lang, lugi. Pero 'pag dumating naman yung panahon na umayon sa'yo yung market sa strategy mo at nakita ano na ano mo na kumita ka, yung lugi mo na yun bayong-bawi yun. Kasi nga kung sa risk reward ratio nga natin is 1:2, eh, 'di ba? Kung matalo ka ng 5 at nanalo ka rin naman ng 5, profit ka pa, 'di ba? Kung gano'n yung magiging mindset mo, hindi ka matatakot mag-trade, hindi ka magkakaroon ng emotion, magiging professional ka, magiging, profitable trader ka, okey? Ako rin kasi ano, eh, gusto ko magnegosyo yung malalaki. So, dito ko nakuha na, uy, ayos, 'di ba? Napapalaki ko yung negosyo ko. Hindi nga lang yung negosyo, yung negosyong mga computer shop or tindahan or restaurant or ano. Pero soon, sana ibigay ni God 'yan 'no, na makapag-invest din ako sa mga ganyan. Pero dito pa lang, okey na ako, eh, trade lang. May nagtanong nga sa'kin, eh, okey bang maging financial lang yung parang pang-araw-araw ang pagte-trade? Ayoko sagutin, eh, kasi kung ako ang tatanungin mo sasabihin ko, oo, eh. Kasi ako 'to, eh, wala naman kaming ibang trabaho, wala rin kaming ibang negosyo, eh. Ito lang talaga, pagte-trade. So yun, sana magkaroon kayo ng aral dito or madala niyo 'to sa pagte-trade ninyo or para mabuksan yung isip niyo kung paano niyo nga dapat bang itrato si forex, okey? Hanggang sa muli mga ka-traders, salamat.